JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ricky. Taong 1970, Lanao del Sur. Panganay sa 12 magkakapatid. Sakitin ang mga magulang kaya napunta kay Ricky ang lahat ng responsibilidad. Madaling araw aalis, 10 oras ng gabi babalik. Hindi uuwi kung hindi sasapat ang bitbit na pagkain. Swerte na lamang kung makahuli ng baboy ramo o malalaking ligaw na hayop. Magkakasya sa ilang araw na kainan. Kapag nagkataon naman makakapagpahinga na maayos at sa susunod na araw uli makikipagsapalaran. Kung minsan tumutulong sa paggapas ng palay, mais at iba pang produkto ng sakahan. Hindi pera ang iniinging bayad kung hindi bigas. Matutuwa na ang binata kung magbibigay ng kilo-kilo. Paboritong pagsilbihan si Mang Tiborcio. Dahil kapag ito ang makaisip na tumulong, todo ang ibinibigay. Nagmamay-ari ng malawak na taniman, palay, mais, sagingan at tubo. Nga pala, Ricky, hindi mo ba ipapagamot ang nanay at tatay mo sa bayan? May libreng konsultasyon ng munisipyo. Namimigay din ng gamot. Kung pupunta ka, ipapairam ko ang sasakyan para hindi ka mahirapang bumiyahe. Wika ni Mang Tiborcio. Hindi na ho siguro. Ilang oras din ang itatagal eh. Pagtatrabahuan ko na lang para may pangkain kami sa susunod na mga araw. Baka may utos pa po kayo. Tapos na ang paglilinis ng bakuran eh. Wika ni Ricky. Ang sipag at responsable mong tao. Bawat segundo mahalaga para sa'yo. Hindi bale na. Hingi na lang ako ng gamot doon sa klinika para kahit papano may mainom ang mga magulang mo. Ngayong tapos ka na maglinis, putol mo nga ako ng kahoy. Yung pwedeng gawing haligi sa itatayong kulungan ng baboy. Yung matitibay sana. Damihan mo kung kaya. Gagawin ko na po kaagad. Maraming salamat to. Nagtungo sa bundok si Ricky. Naganap ng matitibay na puno. Naging tutok na rin sa pagputol sa mga susunod na oras. Kahit ang pagdilim ng paligid, hindi niya na napansin. Isang puno na lang ang puputulin kaya naisipang tapusin. Nagpahinga muna sandali sa tabi. Nagsunog ng tuyong mga sanga para lumikha ng liwanag. Pinagtiyagaan na rin ang hinog na bayabas para ibsan ang gutom. Sa kalagitnaan, nagulat nang makarinig ng pagaspas ng mga pakpak. Parang malapit lang. Panay tingin pero walang sino mang nakita. Dumagdag sa kilabot ang sumunod na ingay. Hindi to tipikal na huni o angin lang hayop. Mahirap paliwanag pero nagdudulot ng takot. Maya-maya pa nagligpit na mga gamit sa Ricky. Iniwanan ang mga gawain. Nagmamadaling umalis. Kaso nga lang, hindi pa nakakalayo na hinto ng masilayan ang figura sa itaas ng puno. Pumagaspas ang mga pakpak ng tamaan ng sinag ng buwan. Lumitaw ang nakakabulag na kislap. Unang pumasok sa isip ni Ricky ay sari manok na isang maalamat na nilalang. Pero hindi naman mukhang manok dahil kahubog ng tao. Hindi nga lang mamukaan dahil malabo sa paningin. Nanatiling nakatitig ang binata sa nilalang hanggang sa dahan-dahan itong lumipad palayo. Napukaw ang atensyon nang biglang kumapal ang ulap sa kalangitan. Nagmamadaling umalis bago bumuhos ang ulan. Pagdating ng tahanan, sa pinto pa lamang bumigat ang pakiramdam. Wala siyang bitbit na pagkain. Siguradong gutom na ang mga kapatid at mga magulang. Handa na sanang humingi ng despensa nang maabutan ang mga ito na masayang nagsasalo sa hapag. Puno ng pagkain ng mesa. Mga putahe na kailanman hindi pa natitikman.
May sako ng bigas sa tabi at iilang delata. Nang masipat ang karton ng tableta sa tabi, napangiti na lamang. Sumalo na rin siya at sa unang pagkakataon nakakain ng tama. Bukang liwayway, paisa-isa nang hinakot ang mga pinutol na mga puno. Saktong natapos gising na si Mang Tiborcio. Inaya siya nitong mag-agahan. Dito na pag-usapan ang binigay na tulong. Hindi napigilang banggitin ang nakita sa bundok. Manong, wala ba kayong naririnig na kwento tungkol sa bundok? Kagabi, may nakita akong kakaibang nilalang. Akala ko nga sari manok pero hubog tao eh. Ang lapad ng pakpak. Kakaiba yung kislap. Hindi ko lang namukaan kasi yung pinakakatawan niya. Malabo sa paningin eh. Anghel kaya yun? Nagtaka ang binata sa reaksyon ng matanda. Nakatitig lang ito sa kanya. Maya-maya pa ay napangiti. Kagad pa itong nag-utos sa dagdagan ang pamumutol ng kahoy pero bago yun, pinag-araro muna sa bukid. Pagsapit ng hapon saka lang pinapunta sa kabundukan para bang sinasadyang paabutin siya ng gabi sa lugar. Gayunpaman, walang reklamo na sumunod. Isa pa, hindi naisip ang nilalang. Para sa kanya, isang beses lamang itong makikita. Subsub sa gawain habang nagsimula ng dumilim ang paligid, kinakailangan pang mamutol ng ilan para sumakto sa hinihingi ni Mang Tiborcio. Hindi pwedeng ipagpabukas, alinsunod sa kagustuhan nito. Tuloy-tuloy ang pamumutol hanggang napaigtad nang matanaw sa itaas ng puno ang nilalang. Sa puntong ito, nakayuko sa kanya. Kung noon unang kinilabutan sa presensya nito, ngayon naman ay kabaliktaran. Hindi nakaramdam ni katiting na takot. Maya-maya pa pinagaspas ng pinagaspas ang mga pakpak. Pagkatapos nun ay lumipad palayo. Napako ang tingin ni Ricky sa balahibong nahulog. Walang pagdadalawang isip na pinulot. Tinitigang mabuti. Gaya ng tipikal na balahibo katulad ng manok at ibon. Kulay lang ang naiba. Pula sa gilid, dilaw sa gitna at puti sa ibaba. Binitawan ni Ricky at bumalik na lamang sa naudlot na gawain. Makalipas ang ilang sandali ay sobrang bilis niyang natapos ang lahat. Pagbalik sa tahanan ni Mang Tiborcio, wala itong bukang bibig kundi tungkol sa nilalang. Hindi maunawaan ang kilos nito pero pinaliwanag pa rin ang nangyari. Dismayado nang hindi pinulot ang naiwang balahibo. Ay naku, sayang. Napakasayang talaga, bakit mo naman tinapon? Hawak mo na sana, pinakawalan mo pa. Kung alam mo lang kung anong dulot to na nako. Ano po bang meron tungkol doon? Parang balahibo lang naman ang manok eh. Naiba lang siguro sa kulay. Iho, isang engkantong nakita mo na kung tawagin ay himpilang. Kung tayong mga tao ay may tinatawag na anghel, yun naman ang anghel sa mundo ng mga engkanto. Tagabantay ng kalangitan laban sa masasamang espiritu. Nagtatanggol sa mga tao mula sa delikadong nilalang, lalo na kung mapapadpad ka sa pinupugaran. Nagsisilbing tagababala kapag may masamang panahon kagaya ng bagyo. At sa tuwing maglalaho pagkatapos magpakita, bubuhos ang ulan. Nagbibigay biyaya sa sino mang makakita. Isipin mo, isa sa libo-libong tao ang may tsansang makakita niyan tapos ikaw sinayang mong pagkakataon. Ay naku naman talaga, oo. Malay ko po ba sa ganun? Akala ko nga maligno eh. Pinaganda lang yung itsura para hindi ako matakot. Seryoso Manong, may ganun pala? Wala na. Sinayang mo eh. Sinayang mo yung pinakamaganda pagkakataon. Nagkipit balikat na lamang sa Ricky. Samantala dismayado naman si Mang Tiborcio. Pagsapit ng hapon bumalik sa bundok ang binata.
Hindi para mag-abang sa nilalang. Kailangan niyang mangaso para may maibentang karne sa merkado. Lumipas ang oras, sa wakas kumagat din sa bitag. 2 baboy ramo ang nahuli. Inantay lang nito kung kailan malalagutan ang hininga bago kargahin. Nang maisaayos, saka lumitaw ang grupo ni Ungas. Kinuha na mga tauhan nito ang huli niya. Hindi lang yun, pinagkaisahan siya. Iniwang bugbog sarado, nawalan ng malay. Bumalik sa ulirat nang maramdaman ang buhos ng ulan. Sa pagmulat ng mga mata, unang bumungad ang imahe ng nilalang. Kumikislap pa rin ang mga pakpak sa kabila ng malakas na ulan. Nang makabangon, nawala ito na parabang namamalikmata lamang. Pero nang makita ang balahibo sa kamay, kumpirmadong hindi guni-guni. Dito napansin na unti-unting humupa ang pananakit ng katawan. Tahimik na binaybayang daanan. Kaso nga lang muling nakasalubong si Ungas. Bitbit na mga ito ang pinagparte-parteng karne ng nahuling baboy ramo. Tumabi si Ricky para padaanin sila. Subalit nagsimula na naman ang gulo. Aatake na sana ang mga ito nang umingay ang paligid. Pagaspas ng pakpak na sinasabayan ng nakakakilabot na angil. Sa takot ng mga ito, nagsitakbuhan habang sumisigaw na may halimaw. Mula sa hindi kalayuan natanaw ni Ricky ang figura ng nilalang. Pero hindi dito napako ang tingin, kundi sa dumaang baboy ramo. Hindi pa ganun kalaki kaya nang sugurin, kaagad niyang nahuli. Tuwang-tuwa naman ang buong pamilya habang nagtutulungan sa pagkatay. Sinabay si Mang Tiborcio sa salo-salo nang bumisita ito. Pasekreto rin siyang kinausap pagkatapos. Gabi na pero pinuntahan talaga kita. Dumaan sa tahanan sila Ungas. Nagtatakbuhan. Sumisigaw na meron ka daw kasamang aswang. Ano ba ang nangyari? Pinagkakalot eh. May kasama ka daw na aswang. Oh, takot nga ako sa aswang tapos may kasama ako. Hindi po yun aswang. Naalala niyo po yung sinabi ko na nilalang? Ano ngang tawag dun? Himpi lang. Yun ang nakita nila. Sumakto kasi na inatake ako. Lumitaw yung nilalang. Kaya inakala nilang aswang. Ang lapad kasi ng pakpak tapos nakakakilabot yung angil eh. Lumiwanag ang mukha ni Mang Tiborcio. Hindi nagtaka si Ricky sa sumunod na sinabi nito. Hinikayat siya makipagmabutihan sa nilalang. Dagdag pa nito humiling ng mutya. Hindi pinansin ng binata. Hindi siya ang tipo ng tao na naniniwala sa ganito. Maya-maya pa naalala ang balahibo ng nilalang. Kinapa ang bulsa pero hindi ito mahanap. Wala ring maalala kung saan inilagay. Nagkipit balikat na lamang. Nang mga sumunod na araw buhos ang oras ni Ricky sa pagkatay ng baboy at baka. Kinuha nagnegosyante dahil kinulang sa tao. Gabi ang pagtatrabaho at nasa tabi ng kabundukan ang pwesto. Alisto ang binata. Dahil sa bahaging iyon, minsan nang nababalitang may biktima ng aswang. Kahit noon pa, na hindi pa naitatayo ang katayan. Ricky, bilisan natin yung pagkatay ha. Parang iba yung pakiramdam ko dito eh. May nakita akong aswang dyan sa tabi-tabi. Wika ng kasama na si Lemuel. Pero kahit anong bilis masyadong marami ang kakatayin, hindi pa nangangalahati. Sa kalagitnaan maging si Ricky hindi na mapakali. Kaharap niya ang gubat at mula roon may aninong pabalik-balik ng daan. Maliit lang ito, na para bang pusa pero hindi masasabing hayop, batay sa hatid na presensya. Maya-maya pa nagsimula itong manakot. Pumapakawala ng angil, kaluskos, kalmot,
na para bang hinahasa ang mga kuko sa bato. Ang mga baboy at baka naman ay nagsimulang magwala. Sila lang ni Lemuel ang magkasama, pareho pang takot. Kaya humantong sa punto na pumasok na lamang sa loob. Nagtulakan pa sa pagsilip. Matapang naman ako pero wag lang yung mga aswang-aswang na yan. Ibang usapan na yan eh. Titiklop talaga ako dyan. Lemuel, tignan mo kaya. Lagot talaga tayo kay bossing. Magwawala yung mga hayop na yan. Hayaan mo lang magwala. Takot din ako no. Mamaya ko ano mangyari sa akin dyan eh. Nagintay sila. Subalit lumipas ang oras, naririnig pa rin ang pagwawala ng mga hayop. Humahalo rito ang angin ng halimaw. Natahimik. Matapos ang ilang sandali, pero naubos ang mga alaga. Nakabulagta. Kalat ang dugo. Wakwak ang tiyan. Higit sa lahat gutay-gutay ang lamang loob. Hindi nakakilos ang dalawa. Palipat-lipat ang tingin sa nakahandusay na mga hayop. Maya-maya pa dumating ang amo. Ito man ng lumo sa nakita. Sa kabutiang palad hindi sila sinisi. Hindi rin ito ang unang pagkakataon. Minadali na lamang sa pagligpit ng mga katawan. Tinambak sa bundok at sinunog. Pinauwi na sila pagkatapos. Imbis sa tahanan dumiretso, dinaanan muna ang taniman ng bitag. Tuwang-tuwa nang may mahuli, dali-daling kinalagan. Pasimpleng kinarga at binaybay ang daan pauwi. Lakad ng lakad, hanggang sa napansin na bumabalik ng daan. Nilagyan ng palatandaan sa tabi para makasigurado. Kinabahan ng makumpirma. Binaba ang pasa na hayop. Sinimulan ang paghahanap ng daan. Hindi nagtagal, nahinto nang marinig ang pag-angil. Napalunok ng mapagtanto na nasa malapitan. Sa hindi inaasahan, ang pasa na usa ay biglang nagbalik buhay. Hindi lang yun, nagpalit pa ng anyo bilang aswang. Hindi nakakilos. Napako ang tingin sa nilalang. Sa sandaling aatake ito nahinto sa kalagitnaan. Pagkatapos ay biglang tumilapon. Yanig ang punong sinalpukan. Tumingin sa paligid subalit walang makita. Ang aswang naman, para bang may puwersang humila rito. Paulit-ulit. Binalibag hanggang sa mawalan ng malay. Hindi inantay ni Ricky ang susunod na mangyayari. Nagmamadaling umalis. Habang papalayo, narinig ang pamilyar na pagaspas. Naging palaisipan sa binata ang kaganapan. Sunod-sunod ang inkwentro. Lilitaw ang himpilan at sa tuwing mangyayari, makakaligtas sa anumang pahamak. Hindi maiwasang maisip na pinoprotektahan siya nito. Bakit naman gagawin niya ng isang engkanto? Sino ako para iligtas? Hindi naman mahalaga ang buhay ko . Masyado lang talaga akong nag-iisip. Wika na Ricky. Pero pagdaan ng ilang sandali, nang maalala ang balahibo, sinubukang kapain ang pantalon. Hindi inaasahang mahugot. Dumagdag sa pagtataka. Hindi ito mahagilap nung nakaraan pero ngayon ay nahanap na. Kamot ulo itong tinitigan. Pilit inunawa ang nangyari pero hindi na malayang nakaidlip. Halos lumundag sa gulat nang makitang hawak pa rin ang balahibo sa pagmulat. Saktong dumating si Mang Tiborcio. Nang dumako ang tingin, nagbago ang reaksyon. Minadali siyang gumayak. Halos kalad ka rin para marating kagad ang paroroonan. Dinala sa tahanan ng antingero. Hindi maunawaan kung ano ang sadya hanggang sa narinig ang usapan ng matatanda. Walang ibang bukang bibig kung hindi ang hawak niyang balahibo ng himpilang. Matyagang nag-antay hanggang sa matapos ang usapan. Lumapit ang mga ito. Naunang magsalita si Mang Tiborcio.
Ipakita mo ang balahibo. Mang Batan, sigurado ko. Nagpakita sa batang ito ang himpilang. Tignan mo ang balahi. Ha? Nasaan? Hindi mo dinala. Awak mo lang yung kanina eh. Aba malay ko. Nawawala naman yun mag-isa eh. Hinanap ko nung nakaraan, wala na. Tapos tinignan ko kagabi, nandun na naman, tapos ngayon nawala uli. Ano ba kasing meron sa balahibong yun para magkaganyan kayo? Iho, pambihirang gamit ang balahibo ng himpilang. Isang beses sa 1,000 taon, magpapakita sa tawang nilalang. Isa ka sa maswerteng biniyayaan. Kung tama man itong si Tiburcio na meron kang ang balahibo nito, magagamit mo yan bilang anting-antig. Pwede mong ilaban sa aswang o ikontra sa masasamang elemento. Nagbibigay swerte sa buhay, pati na rin kasaganan. Yun lang nawala yung balahibo. At saka, sigurado po ba kayo Manong? Baka naman, inuuto nyo lang ako. Parang balahibo lang naman ng manok na kinulayan eh. Kung gusto nyo, ikuha nyo na lang ako ng balahibo tapos kukulayan ko. Kabisado ko naman eh, pula, dilaw sa kaputi. Umayos ka, Ricky. Seryosong paksa ang tinatalakay natin. Hindi mo lang may aahon sa hirap ang pamilya mo. Makakatulong ka rin sa kapwa, lalo na kapag may biktima ng aswang. Nasa ng balahibo nang mabasbasan at mapagana ni Mang Batan? Dalian mo na. Huwag mo kaming pinaglololoko. Tiburcio, tama na. Pinipilit mo na ang binata. Nakita mo naman na hindi niya hawak. Baka nawala nga. Huwag mo nang ipilit. Sige na iho, pagpasensyahan mo na. Tiburcio, tama na. Napabuntong hininga na lamang si Ricky nang sapilitan siyang kinapkapan ni Mang Tiburcio. Hindi pumalag. Hinayaan ito hanggang sa mapagtanto na nagsasabi ng totoo. Wala rin siyang ideya kung nasaan ang balahibo, ni hindi na malayan kung nahulog ba o kusang naglaho. Dahil walang mapala, iba ang planong pinagawa ni Mang Tiburcio. Inutusan siyang manatili sa bundok, sa lugar kung saan namataan ang himpilang. Hindi nakaangal dahil may kapalit na malaking halaga. Inisip na Ricky na pwede ng panggasto sa susunod na mga araw. Nagtungo ng gubat. Naglatag ng bitag para manghuli ng ligaw na hayop. Ayon sa utos ni Mang Tiburcio, manatili siya hanggang sa may lumitaw na aswang o ang mismong himpilang. Habang naghihintay, panaywaksi sa isipan ang nangyari nung nakaraan. Sa ideya pa lang na makakahuli ng usa ay kaagad kinilabutan. Malinaw na rumihistro sa imahe ang usa na naging aswang. Palaisipan pa sa kanya ang naganap. Ngayon naman ay lumitaw. Pigil ang hininga habang sinusundan ng tingin ang usa. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ng bitag. Tumingin pa ito bago itapon ang sarili sa mismong bitag. Nagpatay-patayan pagkatapos. Hindi malaman ni Ricky ang gagawin. Nanatili siyang nakatitig dito sa loob ng ilang sandali. Maya-maya pa narinig ang pagaspas ng mga pakpak. Nagmulat din ang usa na hindi naglaon ay naging aswang. Hinahanap nito ang pinagmula ng ingay. Habang nasa ganong sitwasyon, dahan-dahang pumuslit palayo si Ricky. Subalit sa puntong ito humarang si Mang Tiburcio. Imbis na hayaan siyang umalis, hindi pinayagang lisanin ang lugar. Pinilit siyang harapin ng aswang. Nagkasagutan dahil hindi nagustuhan ang trato ng matanda. Umabot sa punto na nagkabuhatan ng kamay. Hindi nagpatalo si Ricky. Hindi rin inasahan na mapupuruan ang matanda. Sugatan ang ulo matapos mabagok. Animal ka. Pagkatapos ng tulong at malasakit, ito ang igagante mo. Simple lang ang hinihingi ko, Ricky. Balikan mo ang aswang at patunayan mong may laban ka. Nasa iyo ang balahibo ng himpilang. Kaya ano ang inaarte mo?
Manong, naririnig mo ba ang sarili mo? Ipapahamak mo ko eh. Masyado ka nang nilamon ng paniniwala mo sa elemento. Gumising ka ho. Tama na ho yan. Dali-daling umalis si Ricky. Naririnig pa niya ang pagsigaw ng matanda. Paulit-ulit siyang binato pero hindi na lumingon. Nang makalayo, kakaiba na ang ingay nito, na para bang sinasaktan. Nang balikan ay inatake na ng aswang. Nagmamakaawa, humingi ng saklolo. Sa puntong ito, hindi maunawaan ng binata ang sarili. Otomatikong binunot ang tinanim na bitag, ginamit para paslangin ang halimaw. Hindi matandaan kung paanong pinuksa. Namalaya na lamang nakahandusay na. Tinignan si Mang Tiborcio subalit huli na ang lahat. Nalagutan na ng hininga. Pilit pinakalma ang sarili para makaisip ng tuwid na paraan. Kaso anuman ang gawin ay lalong natataranta. Sinubukan maghanap ng tulong. Sakto namang may nakasalubong pero sa halip na sumaklolo, lalong nadagdagan ng problema. Bumaliktad ang sitwasyon. Ang nakita ay katawan ni Mang Tiborcio at patalim na ginamit sa pagpuksa ng aswang. Laking gulat ni Ricky dahil wala na roon ang nilalang. Ano man ang pagtatanggol sa sarili, siya pa rin ang sinisisi. Ganito pa rin ang kinalabasan nang magdatingan ang otoridad. Kinulong ang binata matapos maisalaysay ang kaganapan. Narinig pa lang ang unang bahagi. Doon sa puntong nagkasubukan, wala na siyang lusot. Kulong kagad. Hindi patas ang hatol. Pinatawan siya ng ilang taon ng pagkakakulong. Habang pinagsisilbihan ng hatol, wala nang balita si Ricky sa pamilya. Ang tanging bumibisita sa kanya ay si Mang Batan. Kahit papano ay may karamay sa sitwasyon dahil hindi ito naniniwala na siya ang pumatay sa yumaong si Mang Tiborcio. Kababata ko si Tiborcio at may ugali siya na mahirap unawain. Doon pa lang sa hawak mong balahibo ng himpilang, duda na ako. May gagawin siyang masama. Binalaan ko siya na hayaan kay. Huwag pilitin sa anumang gusto niya. Kaso wala. Kung sinabihan mo lang ako, napigilan sana natin ng ganito. Sigurado ba talaga nakakulong ka? Kahit nasa loob ka na, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Mas inaalala ko po ang pamilya ko eh. Nung inaresto ko, hindi ko nakita si nanay at tatay pati mga kapatid ko. Hindi rin sila dumalaw. Paano kaya yung pang-araw-araw nila? Sino kaya yung tumutugon sa pangangailangan? Iho, mas mabuti pang isipin mo kung paano ka makakaalis sa kaguluhang yan. Nasa'yo pa rin ba ang balahibo ng himpilang? Gamitin mo. Naghihimala ang nilalang na ito. Malay mo, tulungan kanyang makalaya kagad. Ho! Ayan na naman tayo sa usapang yan eh. Nandito na nga ako sa loob dahil sa balahibong yan. Kung hindi ko na sana sinabi kay Mang Tiborcio, sana hindi ako magkakaganito eh. Makinig ka, Ricky. Kung nasa iyo ang balahibo, maging totoo ka rito. Hilingin mo ang anumang bagay. Hindi nalalayong matupad. Subukan mo lang. Bibisita ko ulit pagkalipas ng 1 buwan. Napaisip si Ricky sa sinabi ng matanda. Hinanap ang balahibo. Hindi maintindihan kung paanong napunta sa mga gamit. Gayong sa pagkakaalala ay hindi to bitbit. Tinitigang mabuti. Sinubukang humiling. Kaso walang nangyari makalipas ang mga araw. Hindi na lamang pinansin. Inisip na baka pinaglalaroan na lamang ni Mang Batan. Naging abala sa gawaing preso. Sa kabutiang palad hindi nakaranas ng pagmamalupit sa mga kakosa. Maging sa warden, naging mabait din sa kanya. Gayunpaman, hindi nawawala ang rambulan, lalo na kapag nagpang-abot ang iba't ibang selda. Kapag nangyari, hindi maiwasang may mapuruhan, may masugatan.
Higit sa lahat ay may mamatay. Ilang ulit nasangkot si Ricky. Ilang beses nagtamo ng malubhang sugat. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusang naghihilom, nagiiwan lamang ng peklat. Humantong sa punto na tumindi ang bakbakan. Nakapagpuslit ng baril ang kalaban, ginamit sa paghasik. Napagtanto na lamang na Ricky, isa-isang nagbagsakan ang kasamahan. Napansin din ang tama ng bala sa tagiliran, kaso walang maramdaman. Sumaktong rumisponde na ang kapulisan. Habang ginagamot ng doktor ang sugat, panay tanong si Ricky sa isipan kung bakit hindi niya ito nararamdaman. Maging ang doktor ay nagulat sa kanya. Wala siyang reaksyon habang ginagamot. Iilan na lang ang nakabalik sa kulungan. Marami ang nasawi sa kanila. Lumiban muna si Ricky sa aktibidad na inilunsad. Okupado ang isipan sa mga katanungan. Tinanggal ang benda. Hindi makapaniwalang peklat na lamang ang naiwan. Kung tutuusin, ilang araw pa lang magmula nung nakalabas ng ospital. Nagdurugo pa ang sugat ng mga kasabayan, pero hindi siya peklat na lang. Nang maguluhan, bumalik sa pagkakahiga para linawin ang isipan. Dito aksidenteng nakapa ang nasa ilalim ng unan. Laking gulat nang mahugot ang balahibo ng himpilan. Buwana magmula nung kinalimutan. Sandali. Hindi kaya totoo yung sinasabi nila tungkol sa balahibong to? May bisa ba talaga to? Kung ganun man, ibig sabihin ito ang dahilan kung bakit madaling naghihilom ang mga sugat ko. Sa puntong ito, naguluhan ng binata kung paniniwalaan. Hindi sigurado kung balahibo ang nasa likod ng mga kaganapan sa sarili. Kaso nga lang, wala nang ibang maisip kung hindi ito lamang. Sinubukang makipag-usap sa gwardyang pulis. Nais makita si Mang Batan para malinawan. Kaso hindi pinapayagang makatawag sa pamilya o kaanak. Ang nagagawa na lamang, mag-intay kung kailan uli bibisita ang matanda. Sa paglipas sa mga araw, naging malinaw kay Ricky ang silbi ng balahibo. Ginawa niya itong habak. Itinali sa bewang. Sa napapansin, kapag may masamang magaganap, nagbibigay ito ng senyales. Dito nagsimulang makaiwas sa atake ng mga kakosang nagbabalak. Nagagawa ring balaan ng kasamaan sa selda sa tuwing may gulong paparating. Hindi nagtagal, nakaramdam si Mang Salome, ang preso na may mabigat na sentensya. Ricky, ayaw ko sanang isipin kaso parang may kakaiba sa'yo. Ilang ulit mo nang pinatunayan kaya hindi ko maiwasan. May anting-anting ka ba? Sa napapansin ko, mabilis ang hilom ng sugat mo. Kahit gaano kalala ang gulong kasangkutan, hindi ka masyadong napupuruhan. Palagi kang may paraan para makaligtas. Meron ka dyan ano? Huwag kang magkaila. Sa probinsya ako pinanganak Sa lugar kung saan maraming antingero. Kaya hindi lingid sa kalaman ko ang tungkol dyan. Pinaliwanag ni Ricky ang katotohanan. Walang ideya si Mang Salome sa himpilang dahil ilang taon pa lang nung nakalipat sa lugar. Nasangkot sa pangyayaring naghatid sa kulungan. Subalit nang ipakita ang balahibo, kinumpirma na meron itong bisa. Pinayuhan siya na gamitin sa tamang paraan. Huwag aabusuin ang bigay na kakayahan. Sa tingin niyo po ba magagamit ko to para makatakas? Wala naman akong kasalanan Kaya wala dapat ako dito. Kapag po ba humiling ako, tutulong to para makalabas ako. Yan ang hindi ko alam. Kung ilalaban mo sa masasamang tao, sa aswang, sa elemento, malaki ang tsansa na may laban ka. Pero kung sa pagtakas, malabo yata. Ganito na lang. Palipasin mo muna ang panahon.
Habang nandito ka, alamin mo kung ano ang kakayahan ng gamit na yan. Aralin mo, diskubrihin mo. Sa payo ni Mang Salome, nagbago ang plano ng binata. Binuhos ni Ricky ang oras sa pag-eksperimento. Unang nadiskubre ang bisa pagdating sa gamutan. Sinadyang sugatan ng braso. Inilapat ito sa loob ng ilang sandali. Unti-unting nawala ang hapdi. Naghilom paglipas ng isang araw. Para masiguradong tama ang natuklasan, lumapit sa kakosa na nagtamo ng bagong sugat. Pumuslit na makatulog ito. Inilapat ang balahibo sa sugat. Umalis bago may makapansin. Nang kainan, kinumpirma ng bilanggo ang paghilom. Nagulat ito sa nangyari. Sunod na natuklasan, kaya nitong ipamalas pagdating sa aswang. Isang gabi, habang bumabiyahe patungo sa kabilang lugar, nasiraan ang sasakyan. Pinababa sila para makumpuni ang makina. Madilim ang paligid. Mula sa kung saan lumitaw ang nilalang, sinunggaban ang kasamang pulis. Naging alisto ang lahat, kanya-kanya sa bunot ng armas. Sina Ricky at ang ibang preso, tanging kamao lamang ang gamit. Maya-maya pa bumulong si Mang Salome. Oras na para ipamalas ang gamit mo. Madilim sa paligid, kaya malaya kang makakakilos nang hindi namamalayan na makasama natin. Magtiwala ka sa balahibo ng himpilang. Gagabayan ka niyan. Hindi lang para puksain ang aswang, kundi para makakita din sa dilim. Pinuslit ko ang patalim na ito. Siguraduhin mong mapapatay ang aswang. Kumilos ka na. Ganadong-ganado si Ricky. Lalo pa buo ang tiwala at suporta ni Mang Salome. Nang makalayo sa grupo, maigpit na nakahawak sa balahibo ng himpilang, humiling dito ng gabay at proteksyon. Matapos maramdaman ng bisa, kagad dumako ang tingin sa kinalalagyan ng aswang. Sinabayan ng sumugod ang nilalang. Nag-alalayon ang binata. Tinangay ito sa hindi kalayuan at doon inatake. Pumabor ang pagkakataon, hindi nakapalag ang halimaw. Sunod-sunod na saksak ang tinamo. Wakwak ang tiyan. Gutay-gutay ang laman. Siniguradong wasak ang puso. Pugot ang ulo para hindi magbalik buhay. Natuto ang binata nung napalaban sa aswang na siyang pumaslang kay Mang Tiburcio. Nang makumpirmang patay na nga ito, nagmamadaling bumalik. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng mga pulis. Nang hindi na marinig ang ingay ng halimaw, inakala ng mga ito na natakot. Minadali sa pagkumpuni ang sasakyan. Umalis na rin pagkatapos. Napatay mo ba? Baka naman nasugatan mo lang tapos nabuhay uli sa mga oras na ito. Tanong ni Mang Salome nang makabalik sa selda. Sigurado, Manong. Winakbak ko ang tiyan. Dinurog ko maging ang puso. Pinugutan ko pa nga ng ulo eh. Kinalat ko ang parte ng katawan. Ewan ko lang kung mabuhay pa yun. Mabuti naman kung ganon. May lahi kasi na akala mo patay na pero hindi pa pala. Dapat nga sinunog mo eh. Pero sige, magpahinga ka na. Narinig ko kay Warden kanina, isasama tayo bukas sa paghatid ng mga tulong sa sinalanta ng bagyo. Kagaya ng inasahan, pinatawag sila uli para isama sa biyahe. Pili lang ang makakasama. Ang mga preso na may mabuting record ng pag-uugali. Sinamantala ni Ricky ang pagkakataon. Hindi mawala sa isip ang pagtakas. Hindi pumigil si Mang Salome. Tumulong pa ito sa pagplano. Nang makarating sa isang sitio, naging abala sa pamimigay ng tulong. Nagkasiksikan sa lugar. Pasimpleng kinalabit na Ricky si Mang Salome. Tumango naman ang matanda. Sa kabutihang palad nagtagumpay ang binata, subalit panibagong hamon ang nakaabang. Hindi na malaya na sa pagtakas.
Nakarating ng Cotabato. Masyadong malayo para sa uuwian na Lanao del Sur. Hindi malaman kung paanong babalik, kaya pansamantala munang naganap ng masisilungan. Saktong napadpad sa tahanan ni Mang Rubino, isang manggagamot. Pinatuloy siya nito sa kabila ng katotohanan na isang bilanggo. Sabihin na lang natin na hindi ko alam ang tungkol dyan. Iba kasi ako, iho. Kapag may humingi ng tulong sa akin, hindi alintana ano man ang pinagmulan. Basta hindi lang ako papatayin. Mukha ka namang mabait eh. Halika, mabuti pang tulungan mo na lang ako sa panggagamot. May alam ka ba sa gawain ito? Wala po, pero handa ako matuto. Unti-unting natuto si Ricky sa larangan ng panggagamot bago humarap sa mga tao. Nagpagupit muna para kahit papano hindi mamukaan kagad. Lalo pa, isa siyang takas ng bilangguan. Ang tinuro ng matanda para sa simpleng karamdaman, kaya natigilan ng biktima ng aswang ang hinarap. Abala sa kabila si Mang Rubino, kaya nanatiling tulala sa loob ng ilang sandali. Napukaw ang pansin nang magsigawan ang kaanak ng pasyente. Pinalabas ng binata ang mga kaanak. Nang wala nang nakatingin, dali-daling inalabas ang balahibo ng himpilang, taimtim na humiling, sabay lapat sa sugat. Hindi napansin ni Ricky na nakatingin si Mang Rubino. Napatitig sa balahibo ang matanda. Maya-maya pa lumapit ito, pero hindi nagpalata. Si Mang Rubino ang humalili sa panggagamot. Nang suriin ang sugat, napasulyap kay Ricky. Pagdating ng pasyente, nag-iingalo, pero sa mga oras na ito unti-unting humupa ang kalagayan. Wala nang banta sa buhay ang sugat. Binigyan na lamang ito ng karagdagang lunas. Matapos ang gamutan ng araw, kinausap ni Rubino ang binata. Naalala ko, wala ko masyadong alam sa buhay mo. Huwag mo sanang mamasamain pero maaari ka bang magbahagi kahit kaunti? Wala nang paligoy-ligoy. Yan bang hawak mo? May kakaibang lakas yan, ano? Batay sa tanong nito, alam na ang lihim niya. Gusto lang sa mismong bibig niya manggaling ang katotohanan. May tiwala dahil isa itong manggagamot, kaya naman sinalaysay ang tungkol dito. Napangiti ang binata. Aniya, hindi lingid sa kalaman ng mga tao ang presensya ng himpilang dahil isa ito sa samot-saring nilalang mula sa mitolohiya ng Pilipinas. Sinasabing nagbibigay ng mutya gamit ang balahibo. Hindi ito nalalayo sa bisa ng agimat o anting-anting, gawa man ng tao o likha ng kalikasan. Ang naiiba lang, malakas ang bisa pagdating sa panggagamot dahil kinilala ang elemento bilang tagagabay, tagapangalaga at tagalunas. Hindi rin ito kailangan dasalan o magritwal para paganahin. Nang marinig ang salita ni Mang Rubino, napalitan ng pagdadalawang isip ng solidong paniniwala. Kung noon ay may pagdududa, ngayon buo ang paniniwala. Ginabayan sa nararapat gawin para mapaglinang ang kakayahan. Hindi nagtagal naging mahusay sa panggagamot. Siya na rin ang inatasang humarap sa mga pasyente sa araw na may lakad ang matanda. Isang gabi, habang nagpapantok sa labas, napukaw ang pansin sa lalaking nakatayo. Napansin na hindi lang ito nakipagtititigan. Nakaramdam ng bigat si Ricky. Nagpapakawala ng tigalpo. Dali-daling pinuntahan. Kampante dahil ordinaryong tao lang na may kakayahan sa salita. Nang mahuli, ito pa ang natakot. Patawad iyo, patawad, pasensya ka na. Nadala lang ng emosyon. Si Mang Rubino ang gumamot ng anak ko nung nakaraang buwan. Nangako siya na gagaling. Pero paglipas ng ilang linggo namatay. Hindi mo ko masisisi kung bakit nagawa ang ganitong bagay. Kinausap niyo sana si Mang Rubino. Hindi ganito. Umaatake kayo bigla.
Paano kung may matama ang iba? Delikado ang ginamit nyo. Hindi ko nakausap sa matanda. Natatakot ako eh. Natatakot si Lando na malamang nagkamali siya ng intindi sa sitwasyon. Nang maunawaan ang kilos, diretsang tinanong. Dito napaamin na sa mga panong iyon may umaaligid sa tahanan. Gumaling na ang anak mula sa panggagamot ni Mang Rubino, pero muling nalagay sa peligro ng muling umatake ang nilalang. Hindi lang sigurado kung aswang nga ba. Walang aktwal na nakita, maliban na lang sa napapansing kakaiba sa paligid. Pinaliwanag ni Ricky ang kakayahan ng aswang, lalo na ang palihim na pagsugod sa biktima. Dito naliwanagan si Lando. Kagad binawi ang sisi kay Mang Rabino. Nang makarating sa manggagamot, wala sa sariling sinise si Lando. Lando naman, parang wala tayong pinagsamahan. Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin na ganun pala ang nangyari? Buwan na ka mong lumipas tapos ngayon mo lang pinaalam. Wika ni Mang Rubino. Ay, pasensya na po. Naguluhan ako, natatakot eh. Hindi ko alam kung anong uunahin, kung sino ang sisisihin. Tulungan niyo na lang po kung malaman ko sinong aswang na pumatay sa anak ko. Tugon ni Lando. Hindi alam kung sino ang sisisihin. Sinisi mo nga ako eh. Hampasin kita niyan eh. Huwag ka magalala. May bago tayong kasama na siya magtuturo kung sino ang halimaw. Tugon ni Mang Rubino. Nanlaki ang mga mata ni Ricky nang tumitig si Mang Rubino sa kanya. Pabulong pa siyang napatanong pero walang nagawa kung hindi makipagtulungan. Ginamit ang kakayahan ng balahibo. Nagsagawa ng maiksing ritual para sa hangin si Ricky. Aminadong kinakabahan dahil sa unang pagkakataon. Subalit nagawa rin ng maayos. Sinunda ng binata ang amoy sa hangin. Tinuro nito ang nag-iisang tahanan sa paanan ng bundok. Kinumpirma ni Mang Rubino na aswang ang nakatira. Walang tao, kaya kinakailangang mag-antay. Pagsapit ng takip silim, lumitaw ang may-ari ng kubo. Sa oras sa binuksan ng pintuan, kagad natigilan. Tumingin sa paligid matapos mapansin ang presensya. Maigi naman ang pagtatago nila Ricky. Kaso bago pa man matapos ang orasyon ni Mang Rubino para sa sabulag, kinaladkad ng nilalang si Lando. Dito napilitang lumabas sa pinagtataguan. Huwag kang magkakamali, Terno. Subukan mong saktan ng lalaking yan. Kamatayan ang igaganti ko. Pakawalan mo siya. Hindi nakinig ang nilalang. Pinagpatuloy ang balak pero bago pa man magilitan ng leeg ang biktima, naunahan ni Ricky. May natural na sabulag ang balahibo ng himpilang na kamakailan lang natutunan. Kaya malaya siyang nakakagalaw ng hindi nakikita ng kalaban. Sa puntong ito, bumaling ang pansin ng aswang sa kanya. Sa kabila ng sabulag, nagulat pa rin ang binata dahil kahit papano tumatama ang atake ng kalaban na para bang alam nito kung saan siya nakapwesto. Sumenya si Mang Rubino. Pinagpatuloy ni Ricky ang pisikal na atake, samantalang orasyon naman ang binabato ng matanda. Mahirap itumba. Hindi may kakaila ang lakas. Puro kamuntikan ang akmang pagsaksak. Palaging naiiwasan ng nilalang. Gayon pa man nagpatuloy ang pagsugod. Nakisali na rin si Lando. Sinubukang tigalpuhin ng aswang pero bumalik sa kanya ang sumpa. Namalaya na lang ang paghandusay. Napailing si Ricky. Nag-isip ng paraan hanggang sa naalala ang himpilang. Hiniling ang paglitaw nito at paghingi ng saklolo. Sa hindi inasahan narinig ang pagaspas ng pakpak. Napangiti ang binata nang makilala ang ingay. Naagaw ang atensyon ng aswang. Walang ano-ano, tinaga ng tinaga. Sa napapansin parang tuod ang katawan habang nakatitig sa himpilang na animoy hinihigop ang lakas. Napasigaw sa tuwa si Ricky
Kaso ang inakalang tapos na, hindi pa pala. Napansin ang pagturo ng himpilang sa tahanan. Sinuri ni Mang Rubino. Tumilapon pabalik ang matanda. Nagtamo ng malubang sugat. Nang pasukin ng binata, sinalubong ng sakal. 2 ang nilalang. Kumilos si Ricky. Sinabayan ng atake ng aswang. Kagad kumilos ang himpilang. Walang pagdadalawang isip na inatake ang aswang. Naggutay-gutay ang lamang loob sa lakas ng puwersa ng atake. Mabilis natapos ang kaganapan. Ilang beses na pumagaspas ng pakpak ang himpilang. Hindi maunawaan ni Ricky ang sitwasyon. Sa isang iglap, naroon na sila sa tahanan na parabang may kung anong ginawa ang himpilang. Dali-daling nilunasan ang kalagayan ni Mang Rubino, gayon din si Lando. Sa kabutiang palad, naisalba ang buhay ng 2. Pagkatapos ng insidenteng iyon, binisita muli ang tahanan ng kambal na aswang. Nang magtanong sa nakakakilala sa mga ito, pareho lang ang sinabi, mga aswang na ilang ulit ang nabiktima. Maraming salamat sa paggamot mo sa amin ni Lando. Bilang parte ng pagpapasalamat ko, may nahanap ako makakatulong sa iyo para makauwi ka. Natuwa si Ricky sa balita. Hindi makapaniwala ang binata nang makita ang sitwasyon ng pamilya. Maayos ang tahanan na dati ay barong-barong lang. Malinis na rin ang itsura ng paligid. Nakita siya ni Mang Batan. O Ricky, mabuti naman nandito ka na. Dinalaw kita sa kulungan pero wala ni isang nakakaalala sa'yo. Ano bang ginawa mo? Walang nakakakilala sa akin? Hindi na masyadong binigyan ng pansin ang sinabi ng matanda. Alam na ni Ricky ang bisa ng kanyang tangan. Alam niya na ang kapasidad ng gabay. Alam niya sa kanyang sarili na ito ay ginawa ng kanyang tangan. Ito ay gawa ng balahibo ng himpilang. Matapos nun, hindi na nagpakita ang himpilang, subalit patuloy pa rin ang bisa ng balahibo. Sa pagamutan, sa mga pasyente, sa pagtulong ng mga tao, dito ginamit ni Ricky ang kakayahan ng tangan. Ang lakas ng balahibo ng himpilang. Pasko na, mamamasko ka ba? Maniningil ka ba? Nasa toxic environment ka ba, kabayan? Kailangan mo ba ng pampaamo sa tao? Sa ninong mo, sa mga sinisingil, or sa trabaho, mga kabayan, kung nasa toxic environment ka. Subukan mo to. Kaluban de pampaamo. Mga kabayan, may sangkap to sa loob, ha? May mga sangkap to sa loob. Itong kaluban, galing pa to sa Negros. Gawa ng mga katutubo, itong parang banig. Pero yung mga sangkap sa loob, ang kumuha nun, Antingeros del Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas, sila yung bumuhay sa mga sangkap upang maging pampaamo sa tao at sa negosyo. JD, paano gagamitin yung kaluban? Sobrang simple lang, kabayan. Meron tong free na gabay po lang tela pouch. Ilalagay mo lang yan sa loob ng pouch, dalhin mo palagi, lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang. Let it work for you. Bagay nga to sa mga nasa sale, sa mga naniningil, at sa mga mamamasko, mga kabayan, para mabilis kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Kung interesado ka sa ating kaluban, fast-facing ang stocks nito, mga kabayan. Kung meron kayo nakitang stocks, kunin nyo na kagad. I-visit nyo ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.